na po patatagalin, ang pag-uusapan po natin ngayong araw na ito ay unleashing God-given potential. Sabi po sa Exodus chapter 4, verse 1 to 12, medyo mahaba po. Ayan, sabi diyan, itinanong ni Moises, anong gagawin ko kung hindi makinig sa akin ng mga Israelita at hindi maniwalang nagpakita kayo sa akin? Ano iyang hawak mo? Tanong sa kanya ni Yahweh. Tungkod po, sagot ni Moises, ihagis mo sa lupa, utos ni Yahweh. Inihagis nga ito ni Moises sa lupa at ito'y naging ahas, kaya't siya'y tumakbong palayo. Sinabi sa kanya ni Yahweh, hawakan mo sa buntot ang ahas. Hinawakan nga ni Moises at ito'y naging tungkod muli. Ganyan ang gagawin ko para maniwala sila. Nagpakita ako sa iyo, ang Diyos ng inyong mga ninuno, ang Diyos ni Abraham, Isaac, at Jacob, sabi ni Yahweh. Sa verse 6, ipasok mo ang iyong kamay sa dibdib mo, sa tapat ng iyong dibdib, utos ni Yahweh. Gayon nga ang ginawa ni Moises at nang ilabas niya, ito'y naging sakit sa balat na parang ketong nakasiputi ng niebe. Ipasok mo muli, utos ni Yahweh at sinunod naman ni Moises. Nang ilabas niya muli ang kanyang kamay, nagbalik ito sa dati. Sabi sa 8, sinabi ng Diyos, kung ayaw ka pa nilang paniwalaan sa unang malamang sa paniwalaan ka nasa ikalawa. Kung ayaw pa rin nilang maniwala, kung ayaw pa rin nilang makinig sa iyo, kumuha ka ng tubig sa ilog Nilo, ibuhos mo sa lupa at ang tubig na iyon ay magiging dugo. Sabi sa atin, sinabi ni Moises kay Yahweh, Panginoon, sa mulat mula pa hindi po ako mahusay magsalita. Bagamat naungusap ka sa akin, hanggang ngayon pautal-utal pa rin ako kung magsalita. Sinabi ni Yahweh, kung sino ba ang gumagawa sa bibig ng tao? Sino ang may kapangyarihan para maging bingi o pipi ang isang tao? At sino rin ba ang nagbibigay ng paningin at nag-aalis nito? Hindi ba't akong si Yahweh kaya na lumakad ka na at tutulungan kita sa pagsasalita at ituturo ko sa iyo ang iyong sasabihin? Sige, tayo po sandaling manalangin. So ayun ito pong nakuha nating topic ay sa Exodus. Napakaganda nga po nito, dahil ito yung time na to nung si Moises ay humarap na kay Yahweh, tinawag siya ng Diyos. Yun po yung isa sa pinakamaganda ring part dito, na talaga na-enjoy ko rin basahin. At ngayon nga po yung topic natin ay unleashing God-given potential. Sinabi ng unleashing, kakalaga natin, aalisin, or pwede sa ibang term, pakakawalan natin, diba hindi natin pipigilan. Kasi napakahalaga niyan, yung kailangan yung God-given potential natin, magamit kasi natin. Naniniwala po ba meron kayong God-given potential? Amen. Marami po na nasasayang yung potential na ibinigay sa kanila ng Panginoon kasi nga, hindi nagagamit ng tama. Ngayon, pag-usapan natin, bakit God-given potential? Pwede namang God-given talent, pwede namang God-given skill. Panext ka, Brother Gary. Sabi po dyan sa Google na po ang nagsabi dyan, talent is the natural ability to do and perform. So yung mga talent dito, natural ability na yon, to do daw and perform. So kaya mo na agad gawin, may talent ka na. Natural. Potential naman refers to the possibility, word na possibility of doing and performing an even greater job function. But the abilities are not quite there. Ito po maganda sa dulo. Potential requires training, coaching, and development. Potential refers to the future. Yan, makikita naman po natin dyan, pag sinabing potential, kinakailangan pa palang i-train, i-develop. Amen po ba? Yun pala. Kaya kung makikita po natin dito, kung babasahin natin dito kay Moises, talagang matindi pa yung yung pagdududa, matindi pa yung kanyang takot, alinlangan. Kasi dito, kung mababasa natin dito sa verse 4 na to, sa chapter 4 na to, makikita natin dito na andun yung mga alibay or mga dahilan ni Moises kay Yahweh. Amen po ba? Kaya ngayon, dapat pag-usapan din natin na
Minsan, kaya baka hindi tayo magamit ng Panginoon kasi nga, yung potential na binigay sa atin ng Diyos, natatrap sa atin, nasasayang, hindi natin napapakinabangan. Dapat kalagan natin yan, pakawalan natin, gamitin natin. Amen po ba? Sayang naman, kasi kayamanan po natin yung kalooban ng Diyos, yung pinagkaloob sa atin na potential, pero kung hindi po natin magagamit, anong silbi nito? Para itong isang kayamanan na nakabaon sa lupa, walang halaga. Amen po ba? Para itong isang talino ng tao na nakabaon sa himlayan ng mga patay, wala rin halaga. Diba? Kahit ikaw yung pinakamatalinong tao sa buong mundo, kung patay ka na, wala nang halaga. Diba? Yung laman ng isip mo ngayon, wala na. Ang meron na lang, yung mga naiwan mo. Amen po ba? Kaya tayo, bago mahuli ang lahat, kailangan mapakinabangan natin itong God-given potential natin. Gusto niyo po bang maranasan yun? Gusto niyo po bang mapakinabangan sa buhay? Alam niyo po, pag nagamit po natin ito, yung pinag-usapan natin na paglago dito sa Sokol, nung mentoring natin kahapon, mangyayari po talaga. Kasi ito yung time kasi na maghahakbang tayo, mag-move forward tayo, mag-grow tayo, para mas lalo pong lumago yung ating buhay. Lalo na pagdating po sa spiritual. Kaya para po maunawaan natin, sabi po dun sa verse 1, sabi dito, paano nga ba malalaman o paano ba natin mai-unleash yung God-given potential? Sabi po dun sa verse 1 to 2, itinanong ni Moises, ano gagawin ko kung hindi makinig sa akin ng mga Israelita at hindi maniwalang nagpakita kayo sa akin? Sa verse 2, ano yung hawak mo? Tanong ni Yahweh. Tanong sa kanya ni Yahweh, tungkol po, sagot ni Moises. Ayan. So, ayun po, sa una, unleashing God-given potential. Una, paano ba natin ma-unleash talaga yung potential natin? Ay, sorry, hindi ko na palaki. Ang liit masyado. Pag madali ko kanina. Kasi nga, nagkukurap na yung laptop. Ayan. So, yung una po, kung hindi nyo mabasa, banggitin ko na lang, discover your stuff. Ano ba yung sabi stuff dyan? Yung tungkol. Ano yung hawak mo? Tanong ni Yahweh. Tungkol po, sagot ni Moises. Ito po yung problem, mga kapatid ko sa Panginoon. Minsan hindi natin alam na meron pala tayo na bigay ng Panginoon na hindi natin nalalaman na yun pala ay mahalaga. Na yun pala ay useful. Na yun pala yung pwedeng pagmulan ng pagpapala sa atin. Na yun pala yung pwedeng pagmulan ng paglago ng ating spiritual na buhay, ng ating cell group. Para ma-unleash po natin, mapakawalan, makalagan, mailabas, magamit, yung ating God-given potential, dapat i-discover natin. Buti pa si Nanay Anchay may tungkol, saka si Brother, di ba? Kita na agad. Tayo hindi pa natin kita. So sa literal na bagay, tungkod talaga. Pero tayo, ano yung tungkod natin ngayon? Yung sinasabing stop, dapat ma-discover po natin. Amen po ba? Kasi napakahalaga po niya. Kapag hindi natin kita, yung sinasabi dyan na stop, yung tungkod, wala talaga tayong magagamit. Kaya napakahalaga po niya. Sabi dun sa una, discover your stuff, sabi sa letter A, what is your asset? Bakit asset ang ginamit ko? Kasi sabi po dito, useful, ayun, nabiyo ka, useful or valuable things. Ayan, yung useful at valuable things, yung mga gamit-gamit at mahalaga. Useful ba ang tungkod sa buhay ng tao? Kahit bata pa yan, kahit nasa tungkulang, healthy pa, pag-aakit ng mundo, kailangan ng tungkod. Amen po ba? Ako kahit nung ako'y sanay o practice dati sa bundok, nagtutungkod din ako, lalo pag ay napapagod. Napakahalaga po niyan. Pero tayo dapat maunawaan po natin, makita natin na kaya pala walang nangyayari sa atin kasi hindi natin na magamit ng tama yung stuff na binigay sa atin ng Panginoon. And that is your God-given potential. Nasasayang lang. Amen po ba? Sayang kapag hindi natin ito ginamit katulad doon, walang mangyayari. Kaya nga imagine, natuwa ako dito na hindi ni-expect ni Moises. Tinanong niya, sabi nito, anong gagawin ko kung hindi makinig sa akin ang mga Israelita at hindi maniwalang nagpakita kayo sa akin? Ang problema na agad si Moises, paano kaya maniniwala sa akin yung mga Israelita, di ba? Kaya tinatanong ni Yahweh. Sabi ng Diyos, ano yung hawak mo?
Yun pala, meron na pala siya na hawak-hawak niya na pwede niya magamit sa paglilingkod sa Diyos. Tayo pala, baka hindi lang natin alam, baka hindi lang natin napapansin, meron na pala tayong hawak-hawak sa buhay natin na magagamit natin sa paglilingkod sa Diyos, pero hindi lang natin alam. Kaya kailangan natin i-discover. Ang unang tanong kasi, what is your asset? Doon sa equivalent, ano yung hawak mo? Ano ba yung mahalagang bagay? Yung tungkod kasi, lalo nung panahon nun, sa mga, dito sa Bible, babasahin natin, halos sa mga tao nagtutungkod. Amen po ba? Diba? At napakahalaga yon. Kaya tayo dapat, isipin natin, ano ba yung may halaga sa akin ngayon? Ano ba yung asset? Or skill? Pwede natin sabihin skill o talent. Ano ba yung meron ako? Baka hindi ko nagagamit. Kasi, nandun na eh. Hawak mo na eh. Kaharap mo na, hindi mo pa alam. Kaya tinanong ng Diyos, ano ba yung hawak mo? Tungkod po, sagot ni Moises. Gusto niyo bang makuha yung inyong tungkod? Gusto niyo po bang magamit? Kailangan talaga i-discover natin, ano ba yung tungkod, yung asset na ibinigay sa akin ni Lord? Yung useful or valuable things. Napaka ngayon, hanggang ngayon, hindi pa rin ko nabibigyan ng value. Amen po ba? Napaka-halaga po niyan. Yung sinabi dito, ihagis mo sa lupa, utos ni Yahweh, at ang ihagis ito ni Moises sa lupa, ito'y naging ahas, kaya siya'y tumakbong palayo. Imagine, yung tungkod, hindi ini-expect ni Moises na magiging ahas pala yun. Amen po ba? Eh, alam naman natin ang ahas, kinakatakutan. May kamandag. Amen po ba? Nakakamatay. Sa buhay natin, ibig sabihin, andun yung power. Sa buhay natin, yung tungkod na ibinigay sa atin ng Diyos, yung potential, may power po yan. Na kahit yung kaaway, kaya magabi. Kasi nga, kaloob ng Diyos sa atin. Dapat magamit po natin. Isa yun sa mga paraan para yung God-given potential ma-unleash natin kung magagamit natin ng tama. Eh, ano ba yung meron ako? Ano ba yung staff? Sabi ko dati, ano ba yung tungkod na meron ako? Yes po dati, sabi ko, hindi ko talaga ma-discover. Ano ba meron talaga ako? Pero hindi pala, sinasabi na ng ibang tao, nung binasa ko to, doon ko na-realize. Sabi sa akin, may boses ka. Sabi ko, hindi ako kumakanta. Hindi may boses ka. Hindi ako kumakanta. Lagi ko sinasabi sa akin ng tao. Naunawaan ko, malakas ang boses mo pag nagsalita ka, sabi sa akin gano'n. Ah, okay yun pala yun. Malakas, mabilis. Sabi sa akin, pag nagsalita ka, parang nakakakumbinsi. Sabing gano'n. Ewan ko kung naranasan niyo yun. Parang nakakakumbinsi daw pag ako nagsalita for the glory of God. Amen. Kaya sabi ng iba, bagay sa'yo mag-sales, bagay sa'yo sales talk. Parang nakakakumbinsi ka. Parang pag nagsalita ka, kahit kakaunti sinabi mo, parang ang dami-dami mo alam. Pero parang wala naman talaga. Amen po ba? Kaya pag ikakwento ako kaibigan ko, pag nag-uusap kami, tuwa-tuwa siya kasi ang dami kong alam. Sabi niya, ano pa, hindi ko na alam. Sa ilang alam ko. Sabi niya, dami-dami mo sinabi, parang, yung pala kaunti lang yung alam mo, pero parang napalawak mo, sabi niya gano'n. Sabi ko, yun pala yung parang isa sa mga tungkod or asset na pwede ko magamit. Na once na kapag i-develop ko, nagpa-train ako, nagpa-coach ako, nagpa-mentor tayo, magagamit po natin to ng maayos. Mapapakinabangan po natin. Kaya po tayo, kung ang inyong tungkod na ibinigay ng Diyos, pagkanta, pagsasalita, public speaking, yung pag-EMC, magagamit po natin yan lalo sa paglilingkod sa Panginoon. Huwag po natin pabayaan na masayang lang. Di ba ang tungkod lalo pagkahoy, pag pinabayaan mo yan, mas madaling masisira. Di ba? Ganun din po sa ating buhay. Kapag yung tungkod na ibinigay ni Lord, yung asset na mahalaga, pag pinabayaan po natin, mawawala din yan. Kasi kailangan i-practice lagi natin eh. Diba? Kaya nga po yung dito, bago pinahayo ni Yahweh si Moises, pinractice muna. Anong ginawa? Inihagis. Hindi siya binigyan ng instruction. Pansinin niyo po, hindi siya binigyan ng instruction lang. Pinapractice sa kanya. Ano yung hawak mo? Hindi sinabi ni Lord na kapag pumunta ka sa Paraon, sa mga Israelita, pag hinagis mo yan, magiging ahas yan. Ang sabi niya, ihagis mo sa lupa. Pinapractice mismo. Eh tayo pa kaya? Dapat nagpa-practice din tayo. Dapat pinapractice natin yung God-given potential para magamit natin ang gusto, mapakinabangan natin. Amen po ba? Magaling tayo sa accounting o magaling tayo sa pera, magagamit natin yan sa finance ministry. Magaling tayo mag-handle sa mga bata. Meron tayo ditong teacher. Sa children ministry, di ba? Amen po ba? Kaya dapat po tayo, huwag nating panghinayangan. Bisan kasi ang nangyayari, parang sayang sa oras, kaya ayaw gamitin. Pero,
hindi natin mapakinabangan to ng husto. Nakukuha niyo po ba? Alam niyo po, nung ninanamnam ko tong verse na to, talaga enjoy na enjoy ako. Talagang namangha ako dito. Na ako pala, lagi ko sinasabi, wala akong talent, wala akong kakayahan, wala akong potential, pero meron pala. Why potential? Kasi kailangan pa po natin i-practice, kailangan pa po natin i-improve. Meron ba sa atin, pagka labas-labas, leader na agad, yung nakakapag-lead? Wala pa naman, di ba? Baby pa yan eh. Meron ba sa inyo, pagka pasok mo ng school, president ka na agad ng classroom? Meron ba sa atin, manager na agad? Di ba? Wala pa naman. Kailangan pa natin i-practice kasi may potential ka. Si Tatay Benji, bago nakarating sa ano yan, may potential yan sa JCLA. May potential yan. Nakita ka ng potential yan. Nung nagpa-coach siya, nagpa-mentor siya, nagpasakop siya, naging si leader. Kita niyo po ba potential niya bilang isang pastor? Kita niyo po ba? Ang isang potential, kapag ginamit natin, in-improve natin, sabi kasi diyan yung future yung kanina, future ang pinag-uusapan. Gusto niyo ba magkaroon ng magandang future? Then, use your potential. Diba? May potential tayong baguhin ang buhay ng tao. Baguhin ang ating pamilya. Ay, anong gagawin natin? Gamitin natin kung anong meron tayong potential. Magaling tayong magkasundo, diba, sa pamilya. Magaling tayong maging mediator. Nandun yung ano natin, kakayahan, abilidad natin, talento. Gamitin natin. Para yung pamilya natin maging maayos. Amen po ba? Kung ang talent natin magturo, dapat magamit din po natin. Huwag nating panghinayangan. Pag sinabi niyo sa akin, brother, paano ba yan? Ganda lalaki, ganda babae lang meron ako eh. Hindi ako marunong kumanta, hindi ako magaling mag-English, hindi ako marunong sumayaw, hindi ako marunong magsalita. Basta ganda lang ang meron ako eh. Ganda lalaki, ganda babae. Asset pa rin yun. Tungkod pa rin yun. Why? Yung mga artista, di ba? Ano ba yung number one asset nila? Yung kanilang ganda. O, di ba? Kaya kung sasabihin mo sa akin, ang meron lang ikaw ay ganda lalaki, ganda babae. From head to ingrown, yun lang ang meron ka na ganda. Dapat magamit natin. Amen po ba? Pansin niyo po ba yun? Asset na yun, di ba? Haharap tayo sa lamin, from head to ingrown, pagtingin natin, talagang ganda-ganda ako sa sarili ko. Ganda kong lalaki. Di ba? Gandang lalaki. Pero hindi naman natin nagagamit. Kaya yung mga artista, sila yung naka-unleash ng kanilang God-given potential. Kaya lang, minsan nga, nalulungkot ako talaga, hindi nila nagagamit ng tama. Why? Kasi yung ganda nila, nagagamit nila sa pag-promote ng sugal. Sino nakakita sa Facebook? Nanonood ka na ng video, maya-maya nag-pop up na. Kaya na. Di ba? Color game, casino, or kung ano-ano. Yung ganda nilang lalaki, gandang babae, pinopromote nila, bisyo. Napating kay Lord na lang ako. Sabi ko, salamat. Buti na lang, walang nag-promote ng drugs. Illegal drugs. Buti wala nag-promote ng marijuana. Bawal eh. Pero kung hindi bawal, may nag-promote na doon, panigurado. Amen po ba? Niniwala po ba kayo doon? Amen. Sabi ko, dapat, kung tayo, sasabihin natin na ganda lang meron ako, ganda lalaki, ganda babae, dapat magamit din natin. Never pa ako nakakita na nag-promote or naging model ng Bible. Nakita na po ba kayo sa TV or sa dyaryo, nag-promote, sa Facebook, social media? May nakita na po ba kayo? Wala pa, di ba? Hello mga kapatid, bili na, Bible. Di ba? Meron bang ganun? Wala naman, di ba? Di ba iba, nagpapakilala, artista. Piolo Pascual po. Sunlight na. In video, we find ways. Mga ganun commercial ba? Ginagamit yung kanilang una kasi doon yung attraction, di ba? Maka-attract kasi nga marami silang followers or mga tagahanga. So dapat ganun din tayo. Sabi ko, sana someday magkaroon ng ganun, model ng Bible. I-commercial sa TV, Bible lang Bible lang pinakang commercial model, yung mga magagandang model. At saka yung mga gwapong model. Why? Yung kasi yung pang-attract. So kung tayo si leader tayo, pwede tayo maging model. Model ng cell group. Amen po ba? Amen. Model ng isang maayos at magandang pamilya na naglilingkod sa Panginoon. Amen po ba? Dapat alam natin yan. Sabi nga, dapat huwag tayong papatalo. Yun yung staff nila, tungkod nila sa buhay na ginagamit nila, pinakikinabangan gusto, pakinabangan din natin. Di ba? Nakukuha niyo po ba? Kaya kung tayo,
Kaya kanina, ilang beses akong bagay ba? Ara bagay ba? Kailang ikot ako eh. Sabi ko sa likod, parang pinalitadahan. Sa harap, ganun din. Sabi ko, parang ako Skyflakes. Di ba? Hindi ko minamali yung sarili ko. Pero sabi ko, hindi. Magandang lalaki ako. Naniniwala po ba kayo? Kahit pati hindi kayo maniwala, basta paniwala ako. Kahit hindi kayo maniwala, naniniwala ako. Yan. Laging maniwala tayo. Why, bakit ko sinasabi yun? Kasi sabi ko, gusto kong maging model ng Panginoon. Model sa cell group, model na si leader. Dahil magandang lalaki ako sa paningin ni Lord. Ganun po ba? Kaya tayo, bawat isa sa atin, maganda tayo. Magandang lalaki, magandang babae. Pwede tayo maging model. At alam naman natin kapag ka-model, talagang nagiging kagamit-gamit. Katulad nga sabi ko kanina, yung mga model, magandang babae, lalaki, naging model ng bisyo, di ba, ng sugal, kahit nga sa pag-endorso ng politiko, wala akong nag-anong politiko, ginagamit. Kaya ako dati, naging mindset ko, na okay elementary, kapag may isang artista sikat na idol ko at inendorso, sabi ko, paglaki ko, dapat ito iboto ko. Totoo po ito, totoo ang pangyayari. Sabi ko, iboto mo ito. Bakit iboto? Basta, inendorso niya yan, boto mo. Pero nung habang lumalaki ako, nag-high school ako, sabi ko, hindi pala. Bakit yun lang ang pagbabasihan ko? Ginamit lang naman yung artista, yung mukha ng artista. Hindi natin alam kung ano yung buhay nun. So dapat, ganun din po yung sinasabi po natin dito. Huwag tayong papatalo. Gamitin din natin. Alam ko, hindi lang naman gandang lalaki meron tayo, di ba? Hindi lang gandang babae. Lahat po ba nakakapagsalita na maayos? O nakakapagsalita ko? Ayun, pwede po natin gamitin. Ang kailangan lang natin, i-improve. Magsalita ka araw-araw. Ako po, bulol. Sabi nila, mag-practice ka nung Peter Piper, Pigil Piper. Sabi ko, Pigil Piper na yun, hindi ko maintindihan. Paminta o ano, papel. Sabi ko, hindi ko mag-gets. Pero nung kasasalita ako ng kasasalita, pakikipag-usap ko, nasasabi naman, natutuwid naman. Kasi ang goal natin, yung sinasabi rito, yung pahayuhin tayo ng Panginoon para makapag-share. Kasi para mas marami pong maligtas. Kasi yung sinasabi po dito, yung mga Israelita. Pwede mag-represent kayo ng mga Israelita, yung pamilya natin, na nalulugmok sa Ehipto. Anong Ehipto? Pwedeng bisyo. Hindi maganda pamumuhay. Amen po ba? Pwede ang Israelita sinasabi rito sa buhay natin ngayon, yung mga kaibigan natin, na nalulugmok sa Egypt, lugmok sa bisyo, sa kahirapan. So kung meron tayong asset o staff na gagamitin natin, magagampanan natin yung pinapagawa ng Panginoon. Amen po ba? Kaya ang bawat isa sa atin, hindi natin pwede sabihin, parang wala namang ibinigay si Lord. Meron, natrap lang sa'yo. Meron, hindi mo lang ginagamit. Meron yan, hindi mo lang hinahanap. Kaya ang natin kaya, i-discover. Ang laging tanong, what is your asset? Ano ba yung hawak mo? Ano ba yung mahalagang bagay sa iyo na palagay mo pwedeng pakinabangan? Talino? May talino ka? Pwede mo mapakinabangan yan. Ipagamit mo. Ibahagi mo, wag mo i-share. Kaya ako kapag may nalaman ako na information o anumang bagay, sinishare ko talaga. Kasi ayaw ko, pag namatay ako, patay na rin yung nalaman ko. Pag may na-discover ako, pag namatay ako, mamatay na din yung discovery ko. Naniniwala po ba kayo doon? Pag ako, may potential ako, magaling ako si leader, hindi ako nag-disciple. Pag namatay ako, wala nang disciple. Wala magpapatuloy. Amen po ba? Kapag tayo, mahusay tayong magulang, kapag hindi natin tinuro sa anak, pag namatay tayo, yung mga anak natin, hindi rin magiging mahusay. Kaya dapat talaga gamitin po natin. Ipapasa natin yan. Ituturo natin. Nakukuha niyo po ba? Nawa, meron po tayong natututunan. Sabi po doon sa ikalwa, unless yung God-given potential, sabi sa letter B, be a living testimony. Sabi doon sa 6 to 9, ipasok mo ang iyong kamay sa damit mo, sa tapat ng iyong dibdib, utos ni Yahweh. Gayon nga ang ginawa ni Moises at nang ilabas niya, ito'y nagkaroon ng sakit sa balat na parang ketong, nasimputi ng niebe. Ipasok mo uli, utos ni Yahweh, at sumunod naman si Moises. Nang ilabas niya muli ang kanyang kamay, nagbalik ito sa dati. Sinabi ni Yahweh, sinabi ng Diyos, kung ayaw pa rin nilang paniwalaan sa unang kababalagang malamang
napaniwalaan ka, nasa ikalawa. Kung ayaw pa rin nilang maniwala, makinig sa iyo, kumuha ka ng tubig sa ilog Nilo, ibuhos mo sa lupa, at ang tubig na iyon ay magiging dugo. So yung sinasabi po dyan, tayo magiging buhay na patotoo, magiging living testimony po tayo. Tayo yung magte-testify. Ano yung te-testify natin? Na kailangan ba magkaroon din tayo ng parang ketong? Na kailangan ba yung tubig maging dugo din? Hindi po. Isa po sa pinakamagandang testimony natin kapag nabago yung buhay natin. At ako naniniwala, hindi ka naman makakapagturo, hindi ka makakapag-share ng salita ng Diyos kung hindi totoong nabago ang iyong buhay. Amen po ba? Madaling makita kung nabagong buhay ng tao. Tingnan mo kung nag-journal, nag-cell group, Sunday Cell Celebration. Isa na yun sa mga senyales or qualification na talaga nabago yung buhay natin or requirements. Kapag ginagawa natin yun, imposible na hindi ka mabago. Diba? Amen po ba? So, yun yung magiging buhay na patotoo po tayo. Na pinapakita po doon yung karakter natin na mula doon sa madumi, naging malinis. Nakikita niyo po ba? Dapat ganoon po yung gawin natin. Kaya sabi doon, kung hindi ka papaniwalaan sa ikalawa, panigurado papaniwalaan ka na. Lalo na kapag na-testimony natin yung buhay natin, dati ako ganito, wala akong galang, wala akong prinsipyo sa buhay, wala akong paninindigan, pero ngayon, may direksyon na yung buhay ko. Isang napakagandang testimony po yun. Kapag ginawa natin yun, na-unleash na natin yung God-given potential. Yan. Isa din ito, nahihirapan ng tao, yung maging testimony. Mag-testify sa Panginoon. Naranasan niyo na po ba mag-testify sa Panginoon? Sabihin mo na nung ikaw na pumunta ka sa Panginoon, marami na bago, nakita mo yung mga pangit na bagay na ngayon hindi mo na ginagawa. Nakawala ka sa kasalanan, sa mga bisyo. Yung buhay mo ngayon may doon ng kapayapaan. Mahirap, may iniinda ka mang karamdaman, pero nakita mo andun pa rin, binibigyan ka ni Lord ng kagalakan at kapayapaan ng isipan. Isang napakalaking testimony na po yun. Amen po ba? Kaya dito, pinapakita ng Panginoon yung mga dapat gawin ni Moises para maniwala. Why? Kasi kapag walang testimony, mahirap talaga. Mahirap talaga sabi nga, mapapaniwala yung ating kapwa. Lalo na mga Pinoy, kasabihan natin, ewan ko ba't naging English? To see is to believe daw. Sabi ko, parang naging kasabihan ng Pinoy, English. Dapat kasabihan ng mga Amerikano yun. Diba? To see is to believe in English. Dapat Tagalog. Ganyan kasi mga Pinoy, to see is to believe. Kailangan mo na makita bago maniwala. Diba? So kailangan muna natin mag-testimony para maniwala. Bro, dati ako nag-iinom. Bro, dati ako nagsusugal. Ngayon hindi na, nabago na. At nakita ko yung pagkakaiba ng tao naglilingkod sa tao hindi naglilingkod sa Diyos. Dati yung pamilya namin magulo. Dati, lagi kami away ng asawa ko. Di ba yung mga ganong testimony, pagka nagawa po natin, panigurado, paniniwalaan ka nila. Kung hindi ka nila paniwalaan dun sa una mo na paglapit, dun sa pagpapatanggap, dun sa pangalawa, maniniwala na sila na totoo at buhay ang Diyos mo. Amen po ba? Katulad yung sinasabi rito na parang maniwala yung mga Israelita. At makikita naman nila kung totoo talaga yung sinasabi mo, mapapag-ground check kasi nila. Amen po ba? Nabaho nga, dati parang wala itong pakialam sa pamilya, walang concern. Pero ngayon meron na. Dati ito parang walang direksyon ng buhay, pero ngayon meron na. Dati parang parang askal. Alam niyo ba yung askal? Sa kalsada, lapitin ng gulo. Magdala ka na ng, halimbawa, aso, tapos may askal dyan, mag-aaway na yan. Ngayon, minsan ang tao parang gano'n, di ba? Parang askal, palaway. Habulin ng away, habulin ng gulo. Pero dahil sa tulong ng Panginoon, mawawala po yun. At napakagandang testimony po yun sa ating buhay. Amen po ba? Kaya ito pong verse na to, napakaganda. Kung matututunan lang talaga natin, maunawa ang lubusan. Makapakinabangan natin ng gusto po yung God-given potential na binigay sa atin. Hindi na basta mananatiling potential, nagiging skill, talent na po ito. Ability sa buhay natin. Na pag sinabing skill, kahit saan ka pumunta, talagang magagamit, mapakikinabangan talaga. Na hindi na kailangang turuan at dahil alam mo na, na-practice ka na. Kaya tayo, wag po tayo magsasawa kung tayo mini-mentor, kino-coach, kina-advisean, ikino-correct. Okay po yan, makakatulong po yan para yung potential natin sa buhay ay mas maging maayos pa. Kaya halimbawa, kung nasa work tayo, nagkamali tayo,
Kahit alam naman natin mahusay na tayo, matagal na tayo sa work, alam na natin yung ginagawa natin, nagkamali, ikinorek ka. Dapat, matuto pa rin tayo, sumunod at makinig. Amen po ba? Kasi sa buhay naman natin, hindi talaga natin kayang maging perfect. Pero ang problema lang, paano pag-ayaw natin? Yun ang problema, pag-ayaw. Pero kung gugustuhin po natin, tayo po magiging mahusay na mga leaders. Amen po ba? Amen. Kaya sabi po dito sa ikatlo, sabi dyan, unless yung God-given potential, sabi dyan, stop talking and start doing. Sabi sa verse 10 and 12. Sabi dito, sinabi ni Moises kay Yahweh, Panginoon, sa mulat-mula pa hindi po ako mahusay magsalita. Bagamat nangungusap ka sa akin hanggang ngayon, pautal-utal pa rin ako kung magsalita. Sinabi ni Yahweh, sino ba ang gumagawa sa bibig ng tao? Sino ang may kapangyarihan para magbingi o pipi ang isang tao? At sino rin ba ang nagbibigay ng paningin at nag-aalis nito? Hindi ba't akong si Yahweh? Kaya nga't lumakad ka na at tutulungan kita sa pagsalita at ituturo ko sa iyo ang iyong sasabihin. Ayan. Kaya pala hindi natin magamit yung potential natin. Kasi nga, mas nauuna pa yung talking, yung complain, bago yung doing. Amen po ba? Ayan. Isang one word. Ano ba yung one word nito? Reklamador. Pwedeng reklamador. Reklamo ka agad, dami mo ng alibay. Di ba, dami mo na agad dahilan. Hindi po ako marunong magsalita. Hanggang ngayon, pautal-utal ako. Isa rin po sa mga naging dahilan ko yun. Ako po ay bulol. Pansinin nyo naman, pag ako nababasa, di ba? Hindi na po ako kinakaban ngayon. Pero pansin nyo, pag nagsalita ako kanina pa, bulol ako. Na naaatatan yung word namin, ewan kung pareho dito, naaatatan ako magsalita. Pero hindi na po katulad dati, kasi dati pag ako nagsalita, hindi talagang mahirap intindihin, nabubulol ako, tapos nanginginig ako sa unahan. Pero salamat sa Panginoon, hindi na, nabawasan na. Malaki na po yung pagbabago. Amen po ba? Kaya tayo, kung gusto po natin na mag-improve, gusto niyo po ba yumaman? Amen. Then, stop talking and start doing. Nakita niyo po ba yung buto? Maingay ba yung buto? Nakakita na ba kayo ng buto ng niyog? Napaisip kayo, anong buto ng niyog? Eh di yung coconut. Eh di yung niyog mismo. Sa amin niyog, hindi niyog. Niyog. Sa amin niyog. Nakakita na ba kayo ng niyog na maingay habang lumalaki? Wala. Nakakita na ba kayo ng buto ng sitaw habang tumutubo maingay? Wala pa. Wala pa ako nakitang buto na kasing parang ingin ng chicharon habang kinakain, umiingay. Di ba? Pag pinisa mo siya, ang ingin ng chicharon. Yung kasing buto, di ba, nababaak yun, nabibita kayong mga balat. Tahimik siya. Dapat ganun din tayo. Kasi minsan, kapag mas marami tayong complain, mas marami tayong mga alibay sa buhay, yun nagiging dahilan pa para tayong mahadlangan sa ginagawa natin. Yun pa yung mga nagiging dahilan para hindi tayo makapagpatuloy hanggang sa maitigilan natin yung ginagawa natin. Hanggang sa maging ningas kubo na tayo. Amen. Amen po ba? Dapat gano'n yung karakter natin. Para tayong isang buto, tahimik lang. Walang pagreklamo. Umulan, bumagyo, bumaha, tumutubo, tahimik. Magugulat na lang tayo, malaki na, hanggang sa magbubunga na pala, papakinabangan na. Dapat gano'n din tayo. Kasi dapat ang natin, para itaas ang Panginoon. Amen po ba? Amen. Tahimik lang tayo. Hayaan mo si Lord ang magkaroon ng boses sa iyo. Hindi ikaw yung yung laging namumoses. Eh, sawa na nga tayo, mamoses sa bahay. Dapat, si Lord na yung hayaan mo siya yung mismong magsalita sa iyo, kumilos. Diba? Sabi kasi ito, tutulungan kita sa iyong pagsasalita at ituturo ko sa iyo yung mga sasabihin. Sabi dito, lumakad ka na at tutulungan kita. Lumakad ka na. Go. Hakbang na. Sabihin nyo nga po sa katabi mo, kilos na. Kilos na. Magagawa lang po natin yan. Kahit nga yung sabi ko kayo ng pagyaman. Yes, may pay tayo sa Panginoon, nagpipray po tayo. Pero kung walang doing na gagawin, puro talking, puro planning, walang execution, wala pong magiging resulta yan. Amen. Nasa pagkilos po. Mabuti pa nga minsan yung yung hindi kumpleto yung planning, pero gumawa. Magkamali man, may kukuring, itutuloy pa rin hanggang sa magkaroon ng magandang result.
Eh, yung naging outing natin, parang mabilisan din eh. Wala masyadong plano, pero nangyari naman. Amen po ba? Pero nung mga last nakaraang taon natin na plano, walang naging result ang magandang picture o memories, di ba? Hindi natutuloy. Di ba? Kaya para hindi maging drawing, stop talking. Bago yun Para hindi maging drawing, stop talking and start doing. Amen po ba? Eh, makulit eh. Si Moises, dumadahilan siya, sabi hindi siya marunong magsalita, hindi pa siya maayos magsalita, pabulol-bulol. Isang po nagiging din natin yan, dahilan. Hindi lamang literal na pananalita. Minsan, dahilan natin, trabaho, mahiyain, pamilya, nalaga ang bata. Pero ako po naniniwala na siguro magagawa natin ng paraan. Maaari, posible, kasi wala naman ako sitwasyon nyo. Magagawa natin ng paraan. Amen po ba? Magagawa natin ng paraan. Yun ay kung nananalig tayo sa Panginoon. Kasi pwede natin sabihin sa Panginoon, Lord, kita niyo po. Hindi ko po magampanan, pero kung kung tutulungan niyo ako, magagampanan ako, gagawin ko. Iti-take ko yung challenge. Pero kung sabihin mo kay Lord, Lord, hindi ko naman kaya, ganito ganun Pwede po bang ganito na lang? Magkaiba po yun magkaiba yun dun sa Lord, kung tutulungan niyo po ako, gusto ko pong gawin, ito po yung naging problema ko. Kung bibigyan niyo po ako ng wisdom para magkaroon ng solusyon, gagampanan ko po. Gagawin ko po. Magkaiba yun. Kasi willing ka mag-submit. Meron ikaw ay submissive. Hindi ka nagko-complain, hindi ka reklamador sa buhay. Nakukuha niyo po ba? So dito sa mga to, hindi kasi maniniwala mga Israelita hanggat hindi kumikilos si Moises, hanggat hindi lumalakad. Kaya nga sabi ni Yahweh rito, sabi dito sa sa 12, kaya nga lumakad ka na at tutulungan kita sa pagsasalita at ituturo ko sa iyo ang iyong sasabihin. Wala na masyado maraming usap, lakad na, go! Diba? Naituro na sa iyo, sapat na yung pinakita sa iyo ng Panginoon. Sapat na yung pinaranas sa iyo ng Diyos para tayo ay kumilos. Ngayon, ang tanong, sapat na ba sa iyo? Kung hindi pa, pag-isipan mo mabuti. Pag-aralan mo mabuti, kausapin mo ang Panginoon. Kasi baka enough na yan, ikaw lang yung hindi, sa sarili mo ang enough. Baka sinasabi mo lang na Lord, hindi pa sapat. Kasi nga, ito yung mga problem ko, ito yung mga dahilan ko. Amen po ba? Pero pag si Lord kasi ang nag-instruct, pag sinabi ni Lord na go, enough na yon. Enough na yung mga bagay na itinuro sa iyo, yung mga ipinagkaloob sa iyo, enough yun. Kasi nga, sabi nga, pag nasa Panginoon tayo, hindi tayo magkukulang dahil perfect timing lagi si Lord pag siya kumilos. Amen po ba? Kung hindi kikilos si Moises, kahit gaano kadami pang himala, kababalagan na may pakita na Yahweh, kung hindi siya pupunta dun sa Ehipto, haharap sa mga Israel, hindi talaga maniniwala yung mga Israelita na si Yahweh pala nakatingin sa kanila, nahahabag. Gusto silang tubusin. Amen po ba? Kaya tayo, kung kahit pang gawin ng sa atin, kahit pang bibigay sa ating blessings ng Diyos, kung hindi tayo kikilos, walang magiging resulta. Amen po ba? Yung magaling ka sa strategy sa business, pero ayaw mo mag-start. Puro ka doubt, puro ka takot, puro ka laging dahilan. Wala kasi ako nito kulang ako nito. Wala talaga mangyayari sa ating buhay. Kulang. Kaya, nagkaroon ako dati ng ang kaibigan lang parang debate or argument, pero friendly debate naman or argument na wala naman kami samaan ng loob. Kaya sabi, hindi, mag-pray ka. Maniwala ka mangyayari. Sabi ko, paano nga mangyayari? Ayaw mo ang kumilos. Sabi ko, kumilos, gagawin mo. Sabi, hindi, basta mangyayari yan. Kung may faith ka sa Panginoon, mangyayari. Kumikilos nga dapat kung may faith. Sabi ko yung ganon. Diba? Sabi nga ni si Pablo, ipakita mo ang pananampalataya mong walang kasamang gawa. Ipapakita ko naman ang pananampalataya mong may kasamang gawa. Yun po dapat, with action, yung faith natin. Kung tayo, naniniwala tayo, nananalig tayo sa Diyos, i-bless ang pamilya natin. Hindi tayo nanatiling naniniwala lang, kumikilos tayo. Andun yung pagsunod natin. At habang tayo gumagawa ng kalooban ng Diyos, nag-journal, nagsasunday celebration, nag-cell group, nagpapasakop sa ating mga leaders, ginagawa din natin yung mga dapat nating gawin,
yung mga ideas na ibinigay ni Lord, ginagawa natin. May idea si Lord, business, gagawin ko nga to. Kalooban ng Panginoon, pagpipray ko na gawin na magkaroon ng resulta, pero sisimulan ko na. Amen po ba? Yun po yung mga nagkakaroon ng result. Eh kung sinabi mo, gusto ko maging vlogger, ako binigyan ni Lord ng talento, kakayahan, magaling ako mag-edit. Hindi ka naman nag-upload ng video. Hindi ka magiging vlogger. Amen po ba? Hindi ka magiging vlogger kasi wala ka namang ginagawa, hindi ka nag-start. Ako ipapagalangin ni Lord. Pero hindi mo ginagawa yung mga healthy lifestyle. Amen po ba? Kaya sabi ko, ako nagkaroon ng kidney stone dito, kaliwa at kanan. Sabi ko, pagagalingin ako ni Lord. Nananampalataya ako, lagi ako nag-journal. Sabi ko, nasa Manila pa ako. Nag-journal ako lagi, pagagalingin ako ni Lord. Sumisimba ako. Kahit gabi na ako nakakauwi ng Manila, kahit malaki nagagastos ko, pagagalingin ako ni Lord. Amen. Sabi sa akin ng doktor, palagay magagaling ka? Opo, papagalingin ko ako ni Lord. Uminom ka ng gamot? Uminom ka ng maraming tubig? Sabi sa akin, ano kinakain mo? Noodles na naman? Cup noodles pag uwi ng gabi? Napaisip ako, oo nga no. May mali. Nasa akin yung problema pala, wala sa Panginoon, di ba? Baka nasa atin po yung problema. Kasi minsan, katotoking natin ng katotoking, hindi na natin naririnig si Lord para naungusap sa atin. O, mali ang habit mo, mali ang lifestyle mo, mali ang mindset mo. O, tika, nagda-doubt ka, makinig ka muna. Di ba? Yun po yung kailangan natin gawin. Is, start listening, stop talking, and start doing. Pag nagawa po natin yon, makikita natin, ay ito pala yung plano ni Lord sa aking buhay. Ito pala yung napakagandang paraan para magtagumpay ako. Kaya nga po ako dati, hindi lang alam ni Tatay Benji, sabi ko, paano kaya gagawin yun na ako yung mag-cell group daw ako? Napakahirap, di naman ako kilala sa Maya pa. Sa isip ko, nagreklamo na ako. Pag hindi ko kaharap sa TVG, nagreklamo ko dati. Way back 2017, o 16, 17, mga ganun. Reklamo ko sarili ko. Ako doon yung pag-cell group, hindi nga ako marunong Tati Benji, anak, take over muna sa cell group, wala ako. Hindi nga ako marunong, kinakabado pa nga ako, reklamo ko na reklamo. Pero nung nakungusap ng Panginoon, mag-start ka muna makinig. Sabi ko, papakinggan ko sa Tati Benji. Kasi sabi ko, hindi ko nakikita yung hinaharap ko, yung future ko. Si Lord na nakakalam, siya lang magtuturo sa akin. So, si Tati Benji, lagi niyang pinapatotoo na naayos yung buhay niya dahil sa Panginoon. Bakit hindi ko muna subukan makinig? Yun po ang ginawa ko. At ako, sabi ko, hindi po ako nagsisisi. Wala akong pinagsisisihan doon sa pagsunod ko. Kaya nagulat na lang ako. Dati, takot ako, nahihiya ako ng cell group, magbukas ng Bible, magturo. Yung pag-awit ng pag-worship, dati nahihiya ako pag nag-cell group. Pero ngayon hindi na, pangkaraniwan na. Sabi ko, na-overcome ko sa tulong ng Panginoon kasi hindi na ako laging talking ng talking, na reklamo. Kaya tayo, mas maganda talaga yung lagi tayo nakikinig sa Panginoon. Kasi sa kapapakinig natin ng kapapakinig, nagkakaroon tayo ng motivation, inspiration na sundin at gawin. Di ba? Parang sa bata po yan. Kapag ang bata, lagi nating maayos nating sinasabihan kahit tayo gawin. Anak, gawin mo to, ipisin mo lagi yung gamit mo. Kailangan para masanay ka. Kapag lagi nating sinasabi, darating ang time, magagawa po nila. Pero kapag kayong laging galit, tapasin ko sa anak ko, pag lagi akong galit na iiwan talaga, hindi parang mas gawin. Pero sabi ko, bagoy ko ang strategy. Pero magagalit pa rin siyempre pag mali. Pero pag kaya nasabi ko, samahin ako ng na salita, na maayos na instruction. Nakita ko nagkakaroon ng magandang result. Amen po ba? Kaya ito po, nawa itong tatlong napag-usapan natin itong discover your stuff, be a living testimony, and stop talking and start doing. Nawa magawa po natin. Kapag po nagawa natin itong sa JC Lab School natin, si Brother Emma may problema na, Pastor, wala na po kami bangko. Amen. Amen po ba? Amen. Baka kahit yung bangko sa likod na, ayun, nakatambak, malikabong, mauupuan na din yon. Amen. Gusto ko din po maranasan ng bawat isa sa atin yun. Promotion din po sa ating tatay, na Tatay Benji, na baga talagang etong sukol, ako hindi ko kiniklaim na outreach. Church talaga to. Yun po lagi yung claim ko. Kaya sa mga post ko pag ako'y Jesus Christ the Life Giver Ministries,
Sokol. Putol ang outreach, walang outreach dahil ito ay church na po. Amen. Amen. Kaya tayo, simulan natin na discover, dito pala ako magaling sa magaling, sabi nga, mabulaklak magsalita, word sabi, mabuo ka. Di ba, magaling maging courage. Pwede ko kayang gamitin to, pinakita ko dyan na nagkukumpulan. Pwede ko silang kausapin hanggang sa, yun, ma-encourage ko na sila. And then, magte-testimony ako, magiging buhay na patutuwa ako sa Diyos. And then, kikilos na ako, hindi na ako basta magsasalita na lang lagi, mag-complain, puro plano-plano na lang, pwede gagawin ko lang. At mangyayari po talaga. Kaya saan po doon sa conclusion natin sa Exodus chapter 4 verse 30 to 31. Ito yung best part. At naniwala, lahat ng sinabi ni Yahweh kay Moises ay sinabi ni Aaron sa kanila. Pagkatapos, gumawa si Moises ng kababalaghan sa harap nila at naniwala ang buong bayan. Nang marinig nilang sila dinalaw ni Yahweh at hindi lingid sa kanyang pangaping ginagawa sa kanila ng mga Egyptyo, yumuko sila at sumamba kay Yahweh. Iyon po yung napakaganda. Nung tumigil na sa kako-complain, ang ano nga rito, kung babasahin pa natin, complain pa rin na complain, nagalit na si Yahweh. Ay, si Aaron na lang yung pero kasama pa rin siya. Ay siya talaga yung susunod. May potential kasi si Moises. Siya yung pinili ng Diyos. Potential. Kaya tayo, may potential tayo, pinili tayo ni Lord. Huwag nating hayaang magamit. Huwag nating hayaan na hindi natin magamit at masayang lang. Kaya sabi doon sa dulo, yumuko sila at sumamba kay Yahweh. Di ba? Kasi nga, lahat ng inutos ni Lord, ginawa nila, pinakinggan nila. Nung ginawa po yun, kita naman po natin, nakinig sa kanila, bayang Israel, naniwala. Kaya po tayo, kapag yung potential natin, ability, ibinuhos natin sa paglilingkod sa Panginoon, ibinuhos natin, pinagtuunan natin, napansin yung ating ginagawa, mangyayari. Yung ating magandang plano sa buhay, yung magandang pangarap natin, mapapasunod natin. Hindi tayo susunod. Sila ang susunod yung magandang pangarap natin sa buhay. Yung karangyaan sa buhay, yung tipong karangyaan na hindi yung parang may pangit. Yung karangyaan na bagarang kasaganaan. Yung kasaganaan sa buhay, siya ang susunod sa atin, pasusunod rin ng Panginoon. Siya yung palalapitin sa atin, ma-attract natin yun hanggang sa i-bless tayo ng Diyos. Kung magiging faithful po tayo sa pagsunod sa kanyang kalooban. Amen po ba? Kaya mula ngayon, dapat kung ano yung meron ka, magaling tayo magsalita, magaling tayo mag-encourage, magaling tayong speaker, magaling tayo sumayaw, kumanta, tumugtog, sa social media, magaling tayo. Or kung ano mang klase yung galing natin, tungkol yan ay binigay ng Panginoon, gamitin natin. Ang bawat isa sa atin, iba-iba yung galing, iba-iba yung alam. Kung pagsasama-samahin natin yan, magiging isang malaking church ang Sokol. Amen po ba? Sige, tayo po lahat tumayo.